Umamin na mismo si Kevin Durant mga kapatid sa maling ginawa niya. Puro turnover at parang wala nang gana pa kung maglaro sa kakatapos lamang nila na laban kontra sa Dallas Mavericks nila Luka. Alam mismo ng kupunan ng Phoenix Suns ang pagka-frustrate sa kanila ni KD kaya parang ipinapakita na yata niya sa laban. Isiniwalat nga po mismo yan ni NBA insider Wojnarowski na hindi na masaya si Durant sa team dahil sa kakulangan ng star player. Nabuo ang team para nga daw sa tatlong superstar. Pero ang ending laging wala nga po itong si Bradley Beal nang dahil nga sa injury. Hindi nga daw makakabante ang team kung ganito ang laging nangyayari sa kanila. Kaya halos lahat ng fans ngayon kita na tila wala na nga pong gana daw itong si Durant. Dahil wala na nga rin po silang pyesa para ma-improve pa ang kupunan. Ubos biyaya ika nga ang ginamit ng Phoenix Suns para lang makuha itong si Beal. Tapos hindi man lang nila magamit ngayon pinakawalan nila ang veteranong si Chris Paul na napakalaki rin talaga ng impact sa kanilang team. At etong batang si Landry Shamet. Hindi lang rin yan, kasama pa ang katakot-takot na 4 na future first round pick swaps at 6 na future second round pick. Hindi po talaga basta-basta ang pinakawalan na asset ng Phoenix Suns para lang dito kay Bradley Beal. Kaya hindi mo rin talaga masisisi itong si Durant kung bakit tila nawawala na ng gana ngayon. Marahil alam nga rin po ni KD na napakalaki ng issue kay Beal dahil may history na nga po ito sa Wizards sa kanyang mga injury. Back issue ang tinuturong dahilan ni Beal kaya lalong tumatagal ang injury niya. Kakulangan ng tunay na playmaker kaya biglang collapse ang standing ng Phoenix. Lumulobo ang turnover nitong si Durant mga kapatid ng dahil nga po dito. 3.6 turnover siya sa kada laban. Pero ngayon umabot pa sa 18 turnovers ang nagagawa niya sa 3 games lang. Inamin nga po mismo ni Durant na hirap siya kaya siya nga lamang daw ang dapat sisihin. Bagamat may kakayahan naman sila ni Booker na gumawa ng play. Pero mas maganda pa rin kung natural playmaker dahil kinakapos nga po sila kapag dumating na ang 4th quarter. Kita nga po yan sa last laban nila sa Dallas kung saan na-outscored nga po sila ng 15 puntos. Samantala sunod-sunod na nga rin po ang pagkatalo ngayon ng Los Angeles Lakers mga kapatid. 4 na sunod-sunod din silang pinagtatalo bago sila nakaisa sa OKC. Tapos ngayon sa kakatapos lamang na laban nila kontra nga dito sa Boston Celtics nadali nga po ulit sila. Kaya ang siste sisihan na ang nangyayari ngayon sa LA. Kahit maging si head coach Darvin Ham nanunuro na rin kung sino ang dapat sisihin. Ito nga daw sila Cam Reddish at Jared Vanderbilt ang nagpapabigat ngayon sa kanila. Nalilito pa nga daw sa bola. Parang nawawala nga daw sa sistema ang dalawa. Pero hindi rin yata dapat na manisi na lang bigla rin kapag ganitong inaalat ang team At ang malupit pa nga po dyan mga kapatid, matapos nga po nilang malink ng matagal dito kay Zach LaVine. Eto naman nga po ngayong si DeJounte Murray ang pinupunteriya nila. Si Shams Charania nga po mismo ang nagsiwalat ito mga kapatid na isang NBA insider. Kahit pa nga po aabot sa $120 million ang kontrata nito. Tila si Murray ng Hawks ang nakikita nilang sagot. Kaya kahit sa ayaw pa man o sa gusto ng mga fans, talaga nga pong handa rin ang LA na pakawalan sina Austin Reeves at maging si Max Christie dahil malaking kontrata pa rin ang target nilang manlalaro. Kumakamada nga po itong si Murray ng 20.2 points, 4.5 rebounds at 5.3 assists para sa Atlanta. Kahit pa nga po disente naman ang naitatala nito para sa Hawks. Tila wala pa rin nga po silang chemistry ni Trae Young kaya walang problema sa pagkuha sa kanya. Pero ang malaking katanungan nga po dyan kung madali ba siyang makaka-adapt sa sistema ng purple and gold ni LeBron. Dahil kung hindi, mas malaking delubyo pa ang mangyayari niyan sa Lakers. Sayang na sayang nga rin po itong si Austin Reeves, di ba?